Oh, kamusta? Na-imagine mo ba to? Nakikipag-usap ka sa boss mo o di naman kaya doon sa crush mo na ide-date mo, tapos biglang merong nanginginig-nginig, kumukurap-kurap yung mata mo o yung kanang mata mo o sa akin ngayon kaliwang mata, na para bang may sariling buhay yung mga mata ninyo. Todo iwas ka sa tingin mo kasi baka isipin nila na kinikindatan mo sila. Nako, nabubuisit ka na kaya napag-Google search ka bigla at ang unang lumabas sa search results, brain tumor. Biglang nanlamig yung kamay mo, huminto ang mundo mo ng saglit. Welcome sa isa na namang totoong usapang pangkalusugan. Walang halong charot, pure science-based facts lamang. Ang panginginig o madalas na pagkurap-kurap ng mata ninyo, ang tanong, sinyalis nga ba ito ng tumor sa utak o praning lang talaga tayo? Bago ko ibigay ang medical na sagot, magtatapat muna po ako sa inyo. Alam nyo, last week habang tinatapos ko yung script na to para sa episode na to, madaling araw na. Biglang nanginig-nginig din yung kaliwang talukap ng mata ko. At nung mga nakaraang buwan, halos 4 to 5 hours lang din talaga yung tulog ko. Laging nakatutok sa screen at pang-apat na tasa ko na rin talaga ng kape nung gabi na yon. Nung uminom ako ng tubig, napatingin ako sa salamin. Sabi ko, doktor ako. Pero bakit parang kinakabahan ako? Pumasok din sa isip ko actually yung worst case scenario. Mga doktor, minsan talaga, praning din naman talaga kami. Kaya kung nakakaramdam po kayo ng ganitong takot, huwag kang mahiya, normal lamang na mag-alala. Lalo na kung hindi mo naman talaga alam ang nangyayari sa loob ng katawan mo. Pero ngayon, tara, pag-usapan natin yan. Iwanan na ang mga nakalilitong medical terms at kung ano-anong advice, burahin na from the internet ang fake news, lalo na sa mundo ng medikal. Mula sa inyo hanggang sa pinto ng klinika, eto ang totoong siyensya, totoong kalusugan at walang halong guilt trip. Welcome to Dr. Next Door, the podcast. Kasama po ninyo ako, Dr. Dex Macalintal, your go-to family doctor. Lahat ng gusto po ninyong malaman sa kalusugan, aalamin natin yan at sasagutin natin yan. This week's Dextro Shot, ang inyong dose of knowledge na matututunan ay mabilis, diretso at totoong usapang pangkalusugan lamang. Isang mabilisang saksak ng purong katotohanan. Tanong, handa na ba kayo? Ang panginginig ng ating mga mata na tinatawag sa medisina ay myokemia. 99% ng pagkakataon ay hindi senyales ng brain tumor. Ito ay sanhi lamang ng localized muscle spasms o yung pagwawala ng mga maliliit na muscles sa paligid ng ating mga mata dahil sa pagod. In short, hindi ka mamamatay kapatid. Kinakailangan mo lamang ng pahinga. Ngayong kalmado na kayo, pasukin na po natin ang diagnosis ninyo. Bakit nga ba sumasayaw ang mga mata ninyo nang walang musika? Para hindi tayo magmarunong, tinawagan ko kanina yung ate ko at humingi tayo ng tulong sa kanya. Kasi isa siyang ophthalmologist, eye doctor. So ito yung sabi niya, let's break down the core science na pinaliwanag niya sa akin. Una, yung anatomy daw ng nginig. So tinatawag itong myokemia. Yung involuntary twitching ng orbicularis oculi muscle natin. Nandito yan sa ating mga mata. Sobrang sensitibo kasi ng muscle na to. Kapag ka nairita yung nerve ending nito, pwedeng nagpuproduce ito ng mga maliliit na electrical signals na nagiging sanhi ng panginginig o pagkakaroon ng spasm. Pwede rin naman daw talaga na meron tayong brain tumor. Kung tumor sa utak nga lamang yung dahilan, hindi lamang po mata ninyo ang manginginig. Ang tumor ay pwedeng nagdudulot ng pressure sa ating mga utak, kaya kasama nito ang maaaring maging sintomas katulad ng matinding pananakit ng ulo na pwedeng mayroong kasamang pagsusuka, pwede rin nanlalabong maigi ang inyong paningin o pwedeng nagdodoble yung paningin o di naman kaya bigla ang bumabagsak ang talukap ng mata ninyo. Pwede rin kasama nito panghihina ng kalahati ng inyong mga muka o ng inyong mga katawan. Meron din tayong iba pang mga salarin. Kung hindi tumor, meron pang ibang mga dahilan. Narito ang tinatawag nating triad of twitching. Pwedeng stress o sobrang pag-inom ng kape. O yung kape na naman, di ba? Yung caffeine at cortisol natin, mga stimulants kasi yan, pinupukaw nila yung mga nervous system natin kaya nagwawala yung mga nerves sa mata. Pwede ring puyat kayo o di naman kaya nagkakaroon kayo ng screen fatigue. Dahil sa blue light ng telepono ninyo o sa mga laptop ninyo, napapagod ang mga mata at ang pagod ng muscle ay nagkakaroon ng spasm o biglang parang sinasabi nila, uy, tulungan mo naman kami kasi pagod na kami. Tigilan mo na yung pagtatrabaho mo, sobra na yung pera mo, hindi ka naman tagapagmana ng kumpanya ninyo. Pwede din naman nagkakaroon kayo ng dry eyes. Kung tuyo na yung mata ninyo dahil sa aircon o kulang ka sa kurap habang nag-gadget ka, naiirita yung surface ng mata ninyo at nagtitrigger yan ng panginginig. So again, kinakailangan po nating magpahinga. Tandaan, hindi po kayo tagapagmana ng mga kumpanya. Unless sa inyo yun, di ba? So, magpahinga po tayo. Bago tayo maghiwalay,
Teka, bakit tayo maghihiwalay? Tayo ba? Hindi lamang basta-basta nakikinig ka dito dapat ha. Oras na para mag-clock in. Hahamunin ko kayo sa ating 7-day iSerenity Challenge. Simula ngayong araw mga kapatid, hamunin ang sarili ng ganito. Matulog ng hindi bababa sa 7 oras gabi-gabi. I-off ang mga screens 30 minutes bago matulog. Limitahan ang kape sa 1 tasa lamang kada araw. At kung hindi kayang isa lamang, limitahan ang inyong pag-inom ng kape hanggang mga bandang 1:00 ng hapon lamang ang last mong coffee intake. Gawin ito sa loob ng 7 araw at i-comment ninyo sa baba o i-tweet gamit ang hashtag na #DextroseShotChallenge kung nawala nga ba ang panginginig ng inyong mga mata. Tandaan, ang katawan natin ay parang makina. Ang panginginig ng mata ninyo ay hindi hatol ng kamatayan. Ito ay munting paalaala lamang ng ating katawan na nagsasabing, "Huy, magpahinga ka naman. Huwag masyadong praning mga kapatid pero huwag ding pabaya." Ako po muli si Dr. Dex Macalitalang, inyong Dr. Next Door nagpapaalaala, ang tamang kaalaman ay mas mabisa pa sa pinakamahal na gamot. Stay informed, stay healthy. At ibaba mo muna ang iyong phone pagkatapos ito. So paano? Kung ako papasok na, dapat pumasok ka na rin. See you next episode. Bye-bye.